5 palatandaan na mas napapalapit ka sa Diyos. Una, iba na ang pakiramdam mo sa kasalanan. Ang mga bagay na dati ay kinagigiliwan mo ay unti-unti nang nawawalan ng saysay. Kapag nagkakasala ka, hindi na ito basta lumilipas, may kirot sa puso at may paalala sa isip. Hindi ito dahil masama kang tao, kundi dahil ginigising na ng Diyos ang iyong konsensya. Ipinapakita nito na ang puso mo ay mas nagiging sensitibo sa kanyang kalooban at katotohanan. Roman 2 verse 15, ang konsensya nila ay nagpapatotoo at ang kanilang mga isip ay nag-aakusa o nagtatanggol sa kanila. Pangalawa, may hangarin kang magbago. Hindi ka na kontento sa kung sino ka noon. May pagnanasa kang talikuran ang maling gawain at magsimulang mamuhay ng tama. Kahit pa mahirap at may mga pagsubok. Nauunawaan mong ang tunay na pagbabago ay proseso. Ngunit handa kang magtiwala sa Diyos habang unti-unti kaniyang binabago mula sa loob palabas. 2 Corinto 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Pangatlo, mas nais mong manalangin. Ang panalangin ay hindi na lamang ginagawa kapag may problema, kundi nagiging bahagi na ng araw-araw mong buhay. May uhaw ang puso mo na makipag-usap sa Diyos, magpasalamat, humingi ng gabay at magbuhos ng damdamin. Sa panalangin, mas nararamdaman mong hindi ka nag-iisa at may Diyos na laging handang makinig. Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pang-apat, pinapaalalahanan ka ng Diyos, hindi ka niya tinatakot. Kapag ikaw ay nagkakamali, hindi ka niya hinahatulan o pinararamdam na wala ka ng halaga. Sa halip, marahan kanyang itinutuwid at inaanyayahang bumalik sa kanya. Ang paalala ng Diyos ay puno ng pag-ibig. Ito ay para sa iyong ikabubuti, paglago at paggaling, hindi para wasakin ang iyong pagkatao. Hebreo 12 verse 6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina. Panglima, hinahanap mo ang Diyos araw-araw. Unti-unti mong napagtatanto na ang Diyos ay hindi lamang para sa linggo o sa oras ng pangangailangan. Hinahangad mo siyang makilala araw-araw sa pagbabasa ng kanyang salita, sa panalangin at sa pagsunod sa kanyang mga aral. Ang presensya ng Diyos ang nagiging lakas, direksyon at kapayapaan ng iyong buhay. Mateo 6 verse 33, hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mensahe, ang paglapit sa Diyos ay hindi laging biglaan, kundi madalas tahimik at unti-unti. Kung nararamdaman mong nagbabago ang iyong puso, nagiging mas sensitibo sa tama at mali, at mas naghahangad ng panalangin at kanyang presensya, iyan ay biyaya. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Huwag matakot sa proseso, magtiwala. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay siya ring magtatapos nito.